In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist mga kapatid at Prophetic Advent Ministry. Sa topic ngayon na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na faith alone kay Kristo ang kaligtasan. Again mga kapatid, ang topic ngayon ay faith alone kay Kristo ang kaligtasan. Affirmative natin si Pastor Ruben mga kapatid ng Baptist, at negative naman si Pastor Jeff T ng Prophetic Advent Ministry. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes na presentation,
7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating setup ng debate, since bago lang si Pastor Ruben sa ating live, basahin ko ng buo. Rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. So, 20 seconds yan yung question, every answer, mga kapatid. At kung tumitigil siya ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung ang tanong ay categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay yung categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, mga kapatid, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan, magbibigay kayo kung saan ito nakita, mga kapatid. Pero ang tanong na ang sagot ay pag sinabi niyang wala, so tinatanggap pa rin yan as a valid answer. Rule number 5, sa limit lang sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Pag nag-warning ako ng 2 times, may disiplina yan, so minus 1 minute sa time. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit ng panlalait pisikal na anyo gaya ng hugis ng katawan, etc. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin, ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko ay talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan kayo magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang na din doon yung mga personal na buhay na tanong. Maaaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sayang bro. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Always bro. Basta rules ng Rasha Vista, okay yan. Okay. At dito mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, gusto ko muna kayo magpakilala sa ating mga audience live sa ating live. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Magandang gabi po no sa ating lahat, sa mga manonood dito sa ating buting moderator Rasha, no, si Brother Rasha. Magandang gabi, at sa iyon
sa friendly discussion na ito, no, si Brother Kipti. Magandang gabi po. Ako po si Pastor Win Baklas ng Bible Baptist Church dito sa Zamboanga del Sur po. At ito ngayon yung ating papatunayan na faith alone with Cristo, ating paksa at patunayan, yon ang kaligtasan sa faith alone. Dito po, walang aduminim. In-encourage natin ng iba na kung may mga gusto kayong patunayan sa inyong mga belief, dito pwede sa Russia TV po. Maraming salamat. Okay, at syempre, pakilala din natin yung tututol naman sa paksa. Pastor, pakilala. Yes, magandang gabi muli mga kababayan sa ating lahat ng mga suki diyan, no, sa Russia TV, Russia Vista. Mukhang nagkasunod-sunod to, no. Gabi-gabi meron tayong naging debate. Ganun pa man, talagang ito ay dito na siguro tayo naka-destiny din nga sa mga ganitong talakayan. So, first time po natin na maka-debate si Pastor Ruben. At ito po ay siguro pangalawang pagkakataon ko pa lang na makipag-debate about sa salvation issue. Ano po? Nung una kay Pastor Alexander Santos and then ngayon ay kay Pastor Ruben. At siyempre, tayo po bilang negative, hindi ibig sabihin na kung mayroon naman isang tama na sasabihin ay atin pa rin tututulan. Bagkus ang tungkulin po natin bilang negative ay siya sa atin ang katibayan ng bawat talata na gagamitin ni Pastor Ruben sa atin sa gabi ito para makita natin kung tama ba o hindi ang kanya pong ipapahayag. Ayan po ang ating tungkulin bilang negatibo. So, once again, binabati ko si Pastor Ruben. Good luck po sa iyong presentation. God bless. At yun din, Russia, maraming salamat sa walang sawa na pag-held ng mga debate na ito. No, sana hindi ka nagsasawa sa mukha ko, bro. At syempre, lahat ng ating mga taga-subaybay dyan, ano, mga kapatid, lagi kong binabate yung ating pangbansang tagapakinig. Sana nandyan, Sister Emmy Alfonso. Ayan, Baptist din yata yan si Sister Emmy. So magandang gabi sa iyo, kapatid. Siyempre, sa lahat po ng member ng PAM, PM, Prophetic Adventist Ministry, at yun din ng Church of God, Revival of All Nation. At sa inyong lahat, God bless. At nawa po, may matutunan po kayo sa talakayan ito. Simulan na natin ang ating debate, mga kapatid, at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na faith alone kay Kristo ang kaligtasan. Pastor Ruben, ang Baptist, your time start now. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no? At ito ngayon ating papatunayan bakit po faith alone kay Kristo yung kaligtasan. Kasi po una, ang tao po ay makasalanan, sabi ng Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala, kaya sabi ng Bible, siya po ay come short, no? For all have sinned and come short of the glory of God. So come short, kahit anong gawin niya, kahit pa sabihin ng tao na sinusunod niya yun ang tinatawag na 10 kautusan, hindi yun ang paraan na siya ay maligtas or ang kanyang mga kabutihan na ginawa. Maganda yun kung gumawa ang tao ng kabutihan, pero sa mata ng Diyos dahil siya ay makasalanan, come short po, come short pa rin. So ibig sabihin po, walang tao na makakaligtas na kanyang sarili sa kanyang kasalanan or ang kanyang kaluluwa, hindi niya maliligtas doon sa kapamakan ng impyerno dahil nga sa kasalanan. Kaya ang kaligtasan isa lang, si Jesus Christ, kaya po isa lang po yung pananampalatayaan. Kaya ang kaligtasan si Kristo, so faith alone kay Kristo ang kaligtasan. So manampalataya, no? Kay Jesus Christ. Kasi pangalawa, dahil nga hindi makaligtas ang tao, so pangalawa, bakit faith alone kay Kristo ang kaligtasan? Dahil nga gift yung tinatawag na eternal life, sabi ng Roma 6:23. Sa kabila na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, dalawa yan, spiritual at saka tinatawag na physical na kamatayan, no? Kaya ang tao, dahil makasalanan, may kabayaran ng kasalanan, kaya come short, sabi kanina, at pupunta talaga ang tao mapapahamak sa tinatawag po na condemnation or sa impyerno at sa lake of fire. Pero ang tinatawag na kaligtasan binigay ng Panginoon, hindi na kailangan trabahuin ng tao dahil nga ito ay gift. Kasi sabi dito yung eternal life and salvation na nasa kay Kristo ay gift of God, no? Gift. Sabi dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun po ang pangalawang mga rason bakit faith alone kay Kristo kaligtasan, dahil nga ang kaligtasan ay gift. Pag sinabi po kasi nating gift, mga kapatid, hindi mo yan kailangan trabahuan yung gift. Kasi nga gift, yun ang definition ng gift. Kasi hindi naman reward yung tinatawag na salvation or ang tinatawag na eternal life na salvation. Kasi po kung reward po ito,
kailangan nyo po ito na trabahuin para mapasa sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng reward. Tinatrabaho yan, no? Halimbawa, gusto mo magkasweldo. Para yun ang reward mo, yung sweldo kung nagtatrabaho ka. So, ang gagawin mo, magtrabaho ka. No? Para may reward ka sa pagtrabaho, yun ang sweldo. Pero ang gift po iba yan, kahit wala kang ginawa, tapos binigay sa'yo, yung kailangan mo lang manampalataya, ano binigay talaga sa'yo yan, tanggapin mo. Kaya po, ang kaligtasan, tinatanggap yan sa pananampalataya. Sabi nga ni Pedro sa 1 Peter 1:9, tinatanggap yung kaligtasan ng kaluluwa. Tinatanggap yan sa pananampalataya. Kasi hindi mo kailangan na trabahuin dahil nga ito ay tinatawag na gift. Pag sinabing gift, ang nagtrabaho yan yung nagbigay. At ang nagbigay ng ating kaligtasan, huwag natin kalimutan po yung Panginoong Hesus. Kaya po siya yung nagtrabaho doon, mga kapatid, kaibigan, doon sa tinatawag na cross ng Kalbaryo. Kasi hindi natin magawa at wala tayong magagawa sa salvation. Kaya binigyan niya gift ito. No? Kasi iba ang gift at ang reward. Kaya dapat malaman natin. Kaya yung mga ginawa ng tao, pag after siya naligtas, gumawa na siya ng mabuti, kasi yun ang will ng Panginoon, pag ang ligtas sa tao, gagawa ng mabuti, kaya may reward siya, no? May reward. At yun ang mga tinatawag na pagdating sa langit or dito man sa lupa, may reward ang taong ligtas, nananampalataya kay Kristo, naligtas at gumawa ng kabutihan. So ibang reward, iba yung tinatawag na kaligtasan. Gift lang po yung eternal life. At pangatlo po, yung eternal life galing mismo sa Panginoong Hesus Kristo, sabi ng John 3:16, ang eternal life ay natatanggap sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. Hindi po sinabi na ang tao ay magkaroon ng eternal life yan, na nakatanggap siya ng eternal life kung siya po ay gumawa ng mabuti or tinatawag po na baptismuhan ba siya or ganito, na membro sa isang simbahan or sumunod siya sa kautusan. Hindi po. Kaya ang eternal life, sabi ng Panginoong Hesus, yung nanampalataya, ang kahit sino nanampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan at hindi siya mapapahamak. So yun po ang eternal life, no? Na kaligtasan ay natatanggap sa faith lamang kay Kristo. Kung babasahin natin yung sinabi ni Kristo, siya mismo magsabi sa John 16. Faith lamang sa Kanya kasi sabi niya, yung mananampalataya sa Kanya, hindi naman sinabing dinugtungan doon na mananampalataya. Tapos ganito, may kondisyon pa, nagagawa ka ng mabuti, tapos ganito, nakatanggap ka ng eternal. Hindi po, doon lang po kay Kristo. At pang-apat po, yung kaligtasan, bakit faith alone kay Kristo? Kasi nga sa Ephesians 1:13, yung kaligtasan po na yung pag-sealed ng Holy Spirit po ay natatanggap po na ang tao sinisealed ng Holy Spirit doon po sa after siya nag-believe sa gospel ng kaligtasan. No, so dapat maunawaan natin yan na ang Holy Spirit hindi nagsisealed dahil sa iyong mabuting gawa, kundi nagsisealed siya sa taong nanampalataya na tinandaan na ikaw ay kay Kristo na dahil nga sabi niya after you believe the gospel of salvation. No, matapos ikaw na nampalataya sa gospel at ang gospel, alam natin yan, yung Panginoong Hesus na naibayubay sa cross, nagdanak ang dugo, namatay, nilibing at tabuhay mo bayad ng ating kasalanan. Ngayon kasi ito yung iba sa kanilang tinatawag po na ginagamit na itong sa James chapter 2 verse number 14 to 17, basahin po ito natin, no? May time pa naman tayo. Kasi ito yung ginagamit nila minsan na hindi daw sapat yung faith alone kay Kristo. Kasi nagkamali ito yung mga kapatid natin minsan sa ibang pananampalataya. Dito sa James chapter 2, verse 17, ito mostly kasi ginagamit nila, no? Sabi dito, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. O sabi dito, pag ang kanyang faith ay walang gawa, so sabi dito ay dead. So ngayon, ginawa nila itong kaligtasan sa kaluluwa o spiritual na kaligtasan. Sa totoo lang po, hindi ito inuutos dito ni James para sa kaligtasan na tinatawag spiritual at hindi inutusan dito yung mga ligtas para maligtas kasi yung inutusan dito hindi ang mga unsaved, yung mga saved. Kasi sa 14 po, i-recap natin sa 14, sa verse 14 sabi dito, what doth it profit my brethren? So brethren dito naka-address, brethren yan kay Christ, no, hindi sa physical. So ibig sabihin mga ligtas yan basta brethren kay Kristo. Sabi niya, do a man say he hath faith? O mayroong tao na nagsasabi, mayroon na siyang pananampalataya and have that works, wala namang gawa. Sabi niya, can faith save him? Makakaligtas ba sa kanya yung kanyang faith? Sabi dito, sa 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food. So sabi dito, kung naked yung walang damit yung kapatid mo na lalaki or babae, pumunta sa iyo tapos ikaw yung meron at siya alam mo ay kulang sa araw-araw na tinatawag na physical na pangailangan, no, sa daily food niya. Sabi dito, verse 16, and one of you say, at tapos magsasabi lang isang kapatiran sa inyo, and to them, sa kanila, depart in peace. Sabi niya, sige, umalis ka, no, na mayroong peace. Sabi dito, salamat po.
Sabi niya, be warm. At sabi niya, mainitan ka lang, no? Ibig sabihin, makadamit ka lang, unfilled, at mabusog ka lang. Notwithstanding, you give them not. Pero sabi niya, pinaalis mo na hindi mo naman binigyan. Ikaw sana, mayroon kang mabibigay, pero hindi ka bumigay. Sabi dito, those things which are needful to the body. So sabi dito, yun ay kailangan sa katawan. So dapat maunawaan natin yung passage, mga kapatid, na sa context dito, yung sa 17 dyan, na ibig sabihin dyan ni James, inuutusan niya po kasi yun yung mga ligtas na dapat pagligtas ka, dapat makikita sa iyong buhay at yung tinatawag na nananampalataya ka na yung kapatid mo ay kayang provide ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, mayroong ka kapatid na talagang material na bagay, ay talagang tinatawag po na laksya sa mga bagay na yan at ikaw ang meron na yan. Pero pag pumunta sa iyo, marami kang pagkain, hindi mo pinakain, pero naniniwala ka ng Diyos, kayang kumakain sa Kanya. So totoo yun yung pananiwala mo, pananampalataya mo. Pero hindi mo binigyan, pinaalis mo lang, ibig sabihin patay yung pananampalataya mo na ang Diyos kayang mag-provide sa Kanya. Bakit? Yung pag-provide sa Kanya ng Diyos para sa Kanyang katawan na pangailangan na maligtas sa tinatawag na physical na kalagayan, so nasa iyo sana yun. No? Doon kasi ipapadaan din ng Diyos sa tao yung pag-provide sa isang tao. No? Lalo na sa tinatawag po na physical na kagailangan po. So hindi po ito sa kaligtasan na tinatawag na kaluluwa. Kasi pag kaluluwa po, wala tayong magawa. Hindi mo yan maliligtas yung isang tao dahil sa iyong mga gawa. Or ikaw mismo na tao, na gagawa ka lang na mabuti para maligtas mo ang iyong sarili o ang iba. Hindi po, wala. Kasi nga, sinners ang tao, nangailangan talaga siya ng tinatawag tagapagligtas at walang iba yun, si Kristo. At isa lang po, yung ating pananiwalaan, pananampalatayan yun po ang Panginoong Hesus. Kaya yun po ang James. Chapter 2, verse number 14 to 17. Maraming salamat, Brother Rasya, no? So, yun po, klaro talaga yan, no? Very clear yan, mga kapatid, na ang kaligtasan, faith alone lang kay Kristo, kasi wala nga tayong magagawa sa kaligtasan. At itong James, sabi ko sa inyo, para lang yan sa mga ligtas, inutusan, na dapat makikita sa iyong buhay, dahil nga niligtas ka sa iyong faith, dapat giver ka kahit sa iyong mga kapatid, na walang-wala. Pag ikaw ang mayroon ng mga bagay na yan, mag-share ka sa kanila. Maraming salamat po, at okay na po, Brother Rasya. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, Pastor Jeff T. ng PAM. 7 minutes. Your time start now. Yes bro, salamat sa presentation. Unang clarification ko na nais kong itanong ay, ano ba ang definition at pagkaunawa mo sa salitang pananampalataya? Okay po. Sagot po. Pag sinabi mo kasi pananampalataya, ibig sabihin talagang nanalig ka. Nanalig ka talaga sa Kanya, tagapagligtas. Siya lang yung tagapagligtas mo at magligtas yung wala ng iba yung po. Ibig sabihin, trust yan po. Yun po ang pananampalataya. Ibig sabihin, sa ngayon sa iyong presentation, itong kaligtasan na tinutukoy dito na tayo iniligtas sa pamagitan ni Kristo ay mula po ito sa kasalanan. So gusto ko iklaro, kapatid, no, ang kaligtasan na sinasabi mo dito, yung tinatawag na pag-aalis sa kasalanan o pagpapatawad. Ito ba yun, kapatid, yung sinasabi mong kaligtasan, yung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan? Yes po, both yan lahat. No? Kasi pananampalataya ng Kristo, siyempre papatawarin ka niya ng kasalanan. No? At siyempre, hindi ka mapapahamak na sabi niya sa kapangatan ng impyerno at dagat-dagatang apoy. Yan po yung Okay. So, nabanggit mo kanina, sa iyong presentation, ginamit mo ang Roma 3, na ang lahat ay nagkasala, no? All have sinned. So, dahil sa lahat ay nagkasala, kasama ba sa nagkasala dito yung mga mananampalataya at yung mga hintil? Pareho ba silang tinutukoy dito na lahat ay nagkasala? Yes, lahat nga. Kaya nga wala ang taong magawa sa kaligtasan. Kaya ang Panginoon sa perspective din pumunta para iligtas sa kasalanan. Pero yung condition nga, sabi ni Kristo, manampalataya para hindi mapahamak. Description po. Okay. So, ang tinutukoy pala dito, pinag-uusapan dito sa ating paksa, ay yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, na tayo ay pinapatawad sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo, no? Okay. So ito yung kasunod kong tanong, kapatid. Kung halimbawa ikaw ang Panginoong Jesucristo, ikaw yung author ng faith, ikaw yung magliligtas,
O halimbawa, halimbawa lang, ikaw si Jesus, tapos ako yung makasalanan. Ako yung makasalanan. Magtatanong ako sa iyo, kapatid, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Kung ikaw si Jesus Christ, ano ang isasagot mo sa akin? Okay, sabi nga ni Kristo, diyan sa mananampalataya para hindi mapahamak at magkaroon ka ng buhay walang hanggan. Kasan po, yung buhay na walang hanggan. So mananampalataya ka sa Kanya, na siya nga ang tanging tagapagligtas sa pagkaranan ng dahil sa kasalanan. Expect po. Okay. So paano natin malalaman, kapatid, na sumasampalataya? Pwede ba nating makilala o mahayag sa tao na siya sumasampalataya? Pwede ba natin itong makita sa kanya na siya sumasampalataya? Okay, ang sagot po, tanging ang Diyos po ang nakikita nga kung siya ay tunay na nananampalataya. Kasi ang tao pwede siya mag-pretend eh. O marami naman sabi na nananampalataya po, pero hindi naman talaga. So ang Panginoon talaga yung tunay, nakakaalam na siya ay tunay na nananampalataya. At yung tao tunay na nananampalataya, siyempre talagang siya ay magbubunga. Mayroon namang bunga. Pero ang tao, minsan pwede mag-pretend. Sabi ko sa'yo, brother, talagang isang pangin nakakatulog. Okay. So, klaro sa sinabi mo, kapatid, no, na pwede namang magbunga. Pwede ba magbunga o talagang ang tunay na mananampalataya ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga bunga? Alin ang tama, kapatid, sa tingin mo? Pwedeng magbunga o talagang ang tunay na mananampalataya ay makikilala sa pamamagitan ng mga bunga? Ayos po, mabubunga talaga yung ligtas at yung ligtas nga sabi ng yung tinatawag na Biblia, mayroon siyang bunga, mga good works yung bunga, pero hindi yan sa kaligtasan. Kaya yung natin dito, yung paksa, yung tinatawag na kaligtasan sa Kristo, hindi sa iyong gawa. Kasi nga yung ligtas talaga magbibigay yan ng mga mabuti, hindi para sa kaligtasan sapagkat sa ligtas na po. Okay. Halimbawa, kapatid, ako ay sumampalataya, pagkatapos ay nanatili akong lasinggero, nanatili akong babaero, magnanakaw, sinungaling, magmamana pa rin ba ako ng buhay na walang hanggan pagkatapos na aking tanggapin si Kristo? Yes or no? Okay, 18 seconds ako. Ito yun ang sagot. Diyos nga ang nakakaalam kung totoo ka na ng palataya, pero pag sinabi mo ganun ka, so ibig sabihin nagpanitin sa'yo na hindi ka nga talagang tunay na nampalataya kasi nagpanitin ka lang. So ibig sabihin, ang tunay na nampalataya, nagbubunga yan. Tapos yung tunay na nampalataya, yung tunay na ligtas, talagang nagbubunga. Kasi yung pag sinabi mo ganyan, kaya ibig sabihin nagpanitin ka lang. So ibig sabihin, kapatid, hindi pala pwedeng maligtas yung mga tao na hindi nakikita sa buhay nila ang kanilang mga gawa. So masangayon ka ba na ang tao na hindi nakikita ang kanilang mga bungang mabuti sa kanilang buhay ay hindi maliligtas? Hindi ako sangayon sa iyo kasi nga yung Panginoon magliligtas siya sa makasalanan pag tunay na nanampalataya. At yung tunay na nanampalataya, talagang nagbubunga yan. Kasi pretending lang yan. Kung sabihin mo na naniwala ka, sabi ko sa kanila, pretending yan kung naniwala tapos sabihin na nanampalataya, pero hindi naman pala totoo. Kung ganon ang pananampalataya. Basta ligtas, talagang ligtas yan sa pen, hindi sa gawa. Pero hindi mo pwedeng gamitin na yung bunga mo, yun ang basihan. Kasi mayroon naman tao na gumagawa ng mabuti, pero hindi naman tunay na nanampalataya. Okay. So ibig sabihin, kapatid, sumasangayon ka naman na hindi din naman, gusto ko i-clarify, sumasangayon ka ba na ang tao na gumagawa ng masama, no, ay kahit na siya ay sumisimba, specific natin, sumisimba, member ng isang iglesia, aktibo, pero gumagawa pa rin siya ng mga gawa ng sanlibutan, sumasangayon ka ba na siya ay hindi maliligtas? Hindi ako sumasang-ayon sa iyo kasi nga ang Panginoon, ililigtas siyang makasalanan na mananampalataya talagang tunay. Kasi nga ang Panginoon sabi niya pumunta siya para sa makasalanan na mananampalataya ligtas. At ang ligtas, yun ang namumuhay sa tinatawag na kapitinan sa harap ng Diyos at sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin na yung gawa kasi yung ginagawa ninyo, ginagamit yung kaligtasan, hindi po ganito yun. Question. Okay. So ibig sabihin, kapatid, okay. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa presentasyon niya. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Avila Leonard. Ikaw lang naman ang hindi makamove on, Pastor Jeramil.
may video ka pa na uploaded about debate natin. Pinakain mo salita mo, sinungaling, labas mo niyan, Pastor Amlon. Sabi May naman nagdidebat na pala dyan, ha? sabi ni Pastor Jeramil Amlon, Jeff T, hindi bunga ang topic nyo o proof ng kaligtasan, kundi paano makamtan ang kaligtasan. Sabi naman ni Pastor Ray Antuentes ng Baptist, shout out Pastor Ruben. At shout out din kay Paharon. Faith Anahaw, faith alone, basa Romans 3 verse 28. At sabi naman dito ni Noel San Andres, Isaiah 56 verse 11. Sabi naman ni Jose Tarayo, Pastor Ruben, Romans 8 verse 1. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not live according to the sinful nature but according to the Spirit. Kindly explain in context. At shoutout din dito kay John Pipito. Tanong ko po kay Pastor Ruben, paano yung mga taong nanampalataya kay Jesus pero nasa mga bisyo pa rin? Maliligtas ba sila? Shoutout din mga kapatid dito kay Abila Leonard. At dito din kay Raymond Diaz Adais. Sabi niya, pananampalataya sa ating salita, paniniwala at pagtitiwala po sa Panginoong Jesus. At si Emmy Alfonso, ayan, gandang tanong ni Brother Jeff T. Shoutout din kay Ricky Bill. Magandang gabi po sa lahat. At nandito din mga kapatid si teka ha. Basahin natin dito sa video. Meron kasi akong gustong basahin. Okay, so shoutout muna mga kapatid sa mga bagong pasok dyan sa ating live. Meron tayong debate ngayon between Baptist and PAM mga kapatid. At please share yung ating live streaming kung hindi kayo nakapag-share. Jonathan Orieta sabi niya, Bro Ruben, bakit kailangan din pala ang pagsunod? Shoutout din dito kay ano ba yun? Emmy Alfonso sabi niya, si Bro Jeff T, sipag sa debate, go bro. Shoutout din dito kay ito. Sabi ni Pastor Jeramil Amlon, sa tanong pa lang, kulto talaga to si Jeff T. Yun yung gusto. Jan Christian Vipito, magandang tanong Brad Jeff T. Ayan sa mga kapatid, dako tayo sa negative presentation. Pastor Jeff T, your time start now. Okay. Maraming salamat Pastor Ruben sa iyong magandang presentation. At sa tingin ko, meron lang kailangan na kaunting ayusin, liwanagin doon sa mga sagot mo kasi sumasalayon ako doon sa punto na si Kristo, kailangan natin sampalatayanan para patawarin tayo sa kasalanan. Tama naman yun eh. Lahat naman siguro ng Kristiyano ay naniniwala na kailangan talaga natin sumampalataya para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. No? Kaya nga, ilinaro natin at maliwanag naman sa presentation mo kapatid na itong kaligtasan na tinutukoy mo dito sa presentation mo, yung pagpapatawad sa atin sa kasalanan at tinanong ko sa iyo ang kanina. At ito ay iyong kinonfirma. So ibig sabihin, kung ikaw, o sabi natin yung ginamit mong talata, na lahat ng tao ay nagkasala. No? So ibig sabihin, kung ilalagay natin sa timeline, before kay Jesus Christ, bago siya umiral bilang tagapagligtas dito sa lupa, bago siya mamatay, tinutukoy doon ng lahat ng tao ay nagkasala. No? Yun yung sinasabi. Ngayon, nung na kay Kristo na, dumating na, may Kristo na, mayroon na dapat sampalatayanan, ang lahat ng sasampalataya, John 3:16, ginamit mo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? So yung lahat ng sasampalataya sa panahon na meron ng Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay paano makamtan ng buhay na walang hanggan? Di ba? At ano ba yung definition ng tinatawag na makasalanan? Ano ba yung mga gawa ng mga makasalanan na dapat nilang pagsisihan para sila'y maligtas? Tandaan natin, ang kaligtasan o yung kasalanan, ito ang klarong sinasabi. Tinanong natin kanina si Pastor Ruben kung yun bang mga halimbawa, magiinom ka pa rin matapos natanggapin mo ang Panginoon Kristo, tapos magiinom ka pa rin, bubero ka pa rin. Kumbaga lahat ng gawain ng mundo ginagawa pa rin, maliligtas ba siya? Ang sagot ni Pastor Ruben ay hindi siya makakahatol kasi parang lalabas, parang sa aking pagkunawa,
ang lumalabas diyan, ligtas pa rin kasi niligtas siya ng ating Panginoon Jesucristo. Ay paano na lang yung sinasabi sa unang Korinto sa 6:9. Hanggang di sabi rito, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? O ito mga kapatid, hindi lang ito basta kapatawaran ha. Kasi yung paksa ni Pastor Ruben ay pagpapatawad, no? Pagpapatawad. Pero tandaan natin, hindi po natatapos doon sa pagpapatawad lang eh. Meron po kasing eternal life. Kaya nga sa John 3:16, ano yung pangako? Sa mga sumampalataya, eternal life. At itong eternal life na ito mga kapatid, makakamta natin to doon sa langit na bayan o doon sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi, hindi po magmamana ng buhay o ng kaharian ng Diyos. Sino? Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Kaya sabi ito, do not be deceived. Take note ha, sabi, do not be deceived. Pag sinabi do not be deceived, ibig sabihin, may natuturo na magmamana pa rin ng buhay na walang hanggan kahit gumagawa ng ganitong mga masasamang bagay. No? Ngayon, kaya sinabi do not be deceived kasi may mga nandaraya eh. Ano yung pandaraya? Na kahit na ikaw ay gumagawa ng masasama, ikaw ay nambababae pa rin, lasenggo ka pa rin, ay maliligtas. Ay sabi dito, huwag kayong padaya sa mga ganong turo. Bakit? Ay hindi pala yun magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi sa 6:10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kaya nga meron mga kapatid ng pangangaral, ang sabi nilang mga alagad sa aklat ng mga gawa, sa pamagitan ng pangalan ng taong ito, ang ating Panginoon Jesucristo, ipinangangaral namin sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Kailangan nating maliwanagan mga kapatid. Para maligtas tayo, kailangan nating magsisi. Ibig sabihin, ang pagsisisi ay dahil sa kasalanan. No? Kaya ka magsisisi kasi nga lahat ay nagkasala. Ay ano ba yung mga kasalanan na sinasabi? Ito yung mga gawain ng mga makasalanan. Na kapag ito'y ginagawa mo, hindi ka magbabana. So ibig sabihin, dahil gusto mong maligtas, kailangan sumampalataya kay Kristo. Ano ba yung dapat mo sampalatayanan kay Kristo? Ito yon. Kailangan mo sumampalataya sa Kanya na kaya Kanyang patawarin. Di ba? O saan natin mababasa yan? Dito, sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. So yung past sin natin yan. Nung tayo mga wala pang alam sa katotohanan, kung tayo tapat, o kung tayo mag-confess ng ating kasalanan, ay siya naman ay tapat at tunay. Patatawarin niya tayo. And purify us from all unrighteousness. So, pag ikaw ay dati ka makasalanan, nakakilala mo ang Panginoon Jesucristo, humingi ka ng tawad, ikaw ay bago na. Ngayon, lilinisin ka na niya. Sabi to, He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ano sabi sa Roma 1:18? Yung wrath of God, bumaba mula sa langit o dumating mula sa langit because of all unrighteousness. And what is unrighteousness? Yun yung mga wrongdoing, yung ginagawa ng mga hintil. Na sinasabi doon sa unang Korinto na binasa po natin na hindi dapat ito nakikita na sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, ang pananampalataya, ito po ay napapatunayan sa pamamagitan ng iyong mga bunga. No? Kaya tingnan natin, sabi pa dito, ano pa sabi? Galatians 5:21. Ano yung mga hindi magmamana ng kaharian? And envy, drunkenness, nandiyan lagi paglalasing. Drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Diba? So sabihin, dapat makita natin yung boundary ng buhay natin. Before, nung hindi pa tayo mananampalataya, and after we believe. Diba? So, mula nung tayo mga makasalanan, ano dapat natin gawin? Confess. Kailangan natin isuko, isurrender natin ang mga buhay natin para tayo ay patawarin. So yun po yung sinasabi na kaloob sa atin na libre yung pagpapatawad, yung pag-justify sa atin. Wala naman talagang kayang, yes, salamat bro. No, halimbawa ako,
Kaya kailangan ko ng tagapamagitan kasi nga hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Simple lang po yung punto dito. Hindi mo pwedeng patawarin ang sarili mo, hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo. Bakit? Kasi hindi ka naman nagkasala sa sarili mo. Sa Diyos ka nagkasala. Doon sa mga patakaran, mga kautusan ng Diyos, doon ang tao nagkasala. O, sino unang tao nagkasala? Si Adan at si Eva. Bakit? Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinuway. Kaya pumasok sa tao ang kasalanan. Kaya nga ang kasalanan, mga kapatid, yung pagsuway sa utos, di ba? Ng Diyos. Ngayon, dahilan sa ang lahat ng tao ay nagkasala, sabi sa Roma chapter 5, so ang kailangan ay kapatawaran. Kasi lahat na nga di ba? Kahit hindi nagkasala katulad kay Adan. So ang tanging paraan para ikaw ay mapatawad, ay kailangan kang sumampalataya. Ngayon, wala ka na ba ibang gagawin? Wala na bang bunga? Tinatanong natin kanina. Siyempre, kapag ikaw po'y nanampalataya, ito na. Mananampalataya ka na ngayon. Ito ang sabi dito sa Ephesians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 12. Ano sabi? Work out. Sabi din sa New King James. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. So kung doon pala sa simula pa lang, ay tapos na usapin, ligtas ka na, wala ka na ibang dapat gawin, bakit kailangan pang workout nung ikaw ay naging mananampalataya? So ibig sabihin, yung pinapakatunayan ni Pastor Ruben, just a starting point, turning point ng buhay mo. No? Yung tanong ni Nicodemo, sa ating Panginoon Kristo, nang sabi ng Panginoon Kristo, malibang ang tao ay ipanganak na muli. So ibig sabihin, kung dati kang makasalanan, magiging bagong tao ka na. New creatures ka na. Lahat ng nakay Kristo. Kapag nakay Kristo ka na, hindi ka na babaero. Hindi ka na mangangalunya. Hindi ka na maglalasing. Hindi mo nagagawin yung lahat ng mga bagay na ginagawa mo nung una. Kasi nga, bago ka na eh. Born again ka na. Di ba? Yun ang pinapakita dito. Ngayon, dahil mananampalataya ka na, yun ang sinasabi sa unang Korinto na iniligtas, ililigtas, at ililigtas pa. No? So meron ganung punto. Pinatawad, iniligtas tayo sa past sin natin. Pero sa present, mga kapatid, may kailangan tayong i-workout. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas, yung maliligtas. Ba't ka pa kailangan magtiis kung wala ka naman palang dapat ng i-workout? Revelation 14 verse 12, narito ang pagtiyatyaga ng mga banal. Yung mga banal, salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben ng Baptist, 7 minutes, your time start. Nakamute ka, Pastor. Okay ba, ano? Proceed. So, sabi mo, bro, narinig ko kanina na yung eternal life na kaligtasan natatanggap doon pa sa langit. So, ayun, ang tanong ko sa John 16, sinabi doon, present pa yun or future? Yung eternal life na natanggap ng tao pag nanampalataya. Pareho kapatid, present and future. Kasi yung present doon, yung pagsampalataya mo, kaya nga sabi dito, workout mo pa rin yun eh. Hanggang future. Kasi pagka sabi sa Hebrews chapter 6 verse 6, mula 4 hanggang 6, kahit na natamasa mo na yon, yung sa hinaharap, pero tumalikod ka, ginawa mo rin mga dating gawa mo, kahit sa panalangin, hindi na pwedeng baguhin. So, ibig sabihin, wala, failure, hindi ka makakarating sa langit, sa future. Okay, so sabi mo din yung tinatawag na tinatawag na ngayon yung eternal life or tinatawag na justification. Ito pala yung iklaro ko. Saan ba ito nangyari? Sa iyong gawa na na-justify ka ng Diyos or sa iyong faith? Labang. So, merong dalawa kapatid, no? Yes, merong dalawa dyan sa Romans. Merong sinasabi sa Romans 2:15, 13, na hindi ang tagapakinig ang siya ginajustify, kundi ang doers of the law. Meron din dyan, sa chapter 3, pinakita din dyan na ginustified tayo sa past sin natin. Ayon doon sa forbearance of God. So, ginustified tayo sa past sin. Next question. Okay, so ito ang tanong ko ulit, saan ba talaga na-justify ng tao? Sa iyong gawa o sa faith alone kay Kristo?
Pareho po kapatid kasi parehong nakasulat yun eh. No? Ang kailangan nating malaman ano yung proseso, kailan nangyayari, yung justification ng work at yung justification ng faith. O, kailangan lang natin ihana yan chronologically. Pareho pong kailangan sa kaligtasan niya kapatid. Next question. So, in-agree mo naman kanina yung condition ko na ang tao ay nagkasala. So, ibig sabihin, agree ka nga na hindi ka makaligtas sa'yo na sa iyong kaligtasan at yung pananampalataya lamang sa Panginoong Kristo, yes or no? Yes and no kapatid. Kaya nga kanina nung tinanong kita yung bunga ng pananampalataya. Ang bunga kasi ng pananampalataya ay mabubuting gawa. So kung ikaw ay sumampalataya sa bibig pero walang mabubuting gawa, ay hindi ka pa rin ma-justify, hindi ka pa rin maligtas diyan. Next question. Okay. Alin ba talaga yung unang mangyari? Pagnanampalataya, ligtas na or magbunga muna bago maligtas? Okay, magandang tanong. Alin ang una? O pareho yun kapatid, ganito yun sabi sa Galacia, meron kasi tayong schoolmaster. Yung schoolmaster, yung nagpapakita ng mabuti at masamang gawa. Kapag lalaman mo na kung anong kasalanan mo sa pamagitan ng kautusan, kailangan mo ng Kristo. Hindi mo kasi kailangan ng Kristo kung wala kang kasalanan. At hindi mo malalaman ng kasalanan kung walang kautusan. Kaya malalaman mo ang gawang mabuti at masama sa pamagitan ng kautusan. So kailangan mo munang malaman kung anong mabuti at masama. Next question. So sabi mo, yung sagot kasi ang tanong ko nga kung saan talaga liligtas ang tao. So ngayon ito yung tanong ko. Sunod kong tanong, sino ba talaga yung tagapagligtas sa tangan ng katiryaan? Si Kristo lamang or ang iyong gawa? Ang tagapagligtas natin ay ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kailangan natin ng counterpart yung ating mabubuting gawa. Mahirap maligtas ang gumagawa ng masama. At hindi lang mahirap, hindi talaga maliligtas, sabi ng Biblia, kapag gumagawa ka ng masama. Kaya nga merong gospel ng pagbabago repentance Kasi kung yung masamang gawa pala naman, ay hindi naman kailangan pagsisihan, ba't kailangan pa magbago? Next question. Yung sa John 3:16 doon, yung sinabi ni Kristo, ano ba talaga ang sinabi ni Kristo? Pagkanampalataya, mayroon ng buhay na walang hanggan or hindi pa siya nagtatanggap kung hindi pa siya nagbunga? Ano nakalagay doon? Pananampalataya kapatid, ang pinag-uusapan lang naman kasi natin how faith works, di ba? Hindi naman ako kumukontra sa pananampalataya. Ang atin lang kailangan dito, maging malawak po yung understanding natin na pag sinabing faith, hindi naman doon abrupt na basta faith, parang bukang bibig lang. Binasa mo naman kanina sa Santiago 2 na 14 na hanggang 17. Patay ang pananampalataya na walang gawa, no? So ibig sabihin, yung pananampalataya sa John 3:16, makikita po ito sa mga gawa. Next question. Okay. So ibig sabihin bro, agree ka sa sinabi ni Kristo na presentation ko kanina na sa John 3:16 na wala pa pala itong gawa, pagnanampalataya, wala pang nakitang bunga, pagnanampalataya, mayroon ng buhay na wala hanggan, sabi ni Kristo, yes or no? 10 seconds. Wala naman kasi sinabi doon sa 3:16 na walang gawa, no? Conclusion nyo lang po kasi kapatid yun. Ang nakalagay doon, whosoever believeth in Him. Next question. Okay. So, ano ba talaga ang condition bro ni Kristo doon na matanggap yung eternal life na salvation doon? Sa pamagitan ng iyong gawa or sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sabi niya, ano doon nakalagay? Sa John 3:16, sumampalataya. Ngayon ang tanong, paano ba makikilala yung pananampalataya? Sa pamagitan ng gawa, sinabi din ng Panginoon sa Mateo 7:21-23, hindi lahat ng nagsasabi Panginoon, Panginoon, magsisipasok sa kaharian ng langit. O hindi, yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, hindi natin problema yung pananampalatayang salita. Ang kailangan natin, paano natin mapapatunayan na ang tao sumasampalataya. Yun ang dapat natin unawain. Ano ba yung bunga ng pananampalataya? Ano ba yung katunayan ng pananampalataya? Kasi yung salitang pananampalataya, malawak yan Next question. Okay, so sabi mo, agree ka daw na pananampalataya. So, ibig sabihin, agree ka na una pa lang nangyari, manampalataya, tapos may eternal life na, ibig sabihin, ligtas na yun, yes or no? Depende kasi yan sa pangangaral. Halimbawa, ako ang nangaral. Objection, time stop. Affirmative, anong objection natin? Yes or no po, categorical po. Okay, so meron bang counter objection or ready nang mamili si Brother Jeff T sa yes or no? Pakiklaro na lang ulit ng tanong para makapamili tayo na ayos. Brother Ruben. Okay, so sabi ko po kasi, brother, kasi agree ka naman na pananampalataya doon, gusto eternal life. Ito ngayon ang sabi ko,
Ano ba talaga doon ang ano ba talaga ang nananampalataya at eternal life na kaligtasan na ligtas na or gagawa pa muna ng mabuti bago matanggap yung kaligtasan? Pareho. Ito pala. Limutan ko. Yes or no yun? Ano ba talaga doon ang nakalagay doon sinabi ni Kristo? Agree ka ba talaga doon na sinabi niya, nananampalataya muna, mayroon ng eternal life, wala pang tinatawag na na tinatawag na gawa. Agree ka ba doon na nananampalataya muna at may eternal life na, yes or no? Yes and no, kapatid, sagot ko. Kasi wala namang sinabi doon si Kristo na walang gawa. No? Conclusion lang kasi natin yun. Conclusion nyo lang yun na walang gawa. Wala namang sinabi doon walang gawa eh. Katunayan, ang Panginoon Jesucristo, kapag nagtuturo siya, kailangan may gawa. Sa bibig mismo ng ating Panginoon Jesucristo, kagaya na ng Matthew 5:14 at saka 16. Oh, let your light so shine before men that they may see your good works. So napakahalaga po ng good works. Next question. Next question, kapatid. Okay. So sabi mo kasi kailangan talaga sa eternal life ang tinatawag na ibot yung sagot mo eh, pananampalataya at saka yung gawa. So meron ka pang specific na verse na ang eternal life ay matatanggap sa iyong pananampalataya at gawa, meron ba o wala? Specific. 10 seconds. Okay. Nililinaw natin kasi dito, kapatid, yung pananampalataya. 7 minutes time. Ayan. Okay, so dyan Salamat. natapos ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist. Sabi ni Jeff T na hindi na pwedeng patawarin ang sarili niya kung kaya hindi siya maliligtas ang sarili niya. Pero kailangan niya pang magtiis para maligtas. Litong-lito kayo, Jeff T, sa aral nyo sa kaligtasan ha. Shoutout din kay Paharon Anahaw. Sabi niya wala pala kabuluhan ang kamatayan ni Jesus Christ, negative. Basaha Galatia 2:21. Shoutout din kay Raymond Diaz. Ano ang kalooban ng Ama na sa langit? John 6:40. Kaya nga yung mga kausap ng Panginoong Hesus na gumagawa ng mabuti, di kinilala ng Panginoong Hesus dahil hindi sumasampalataya sa kanyang gospel. Shoutout din kay Jerry Oxaliv. Ang unang gawa o ginawa ng tao, nakinig. Nakinig yan ang unang ginawa ng tao bago sumampalataya. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. Bunga pala, hindi requirement. Shoutout din kay Pastor Jeramel Amlo ng Gold. Nawendang sa tanong na antayin pa muna magbunga para maligtas. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz ng Baptist. John Christian Pipito. Ganyan ba yung mga taong may Jesus sa kanyang buhay? Comment mo pa lang, parang kampon ka na ni Satanas. Shoutout din kay Avila Leonard. Windang naman yung aral mo na osas doctrine. Wasak na naman. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Pahamak talaga mga peking Baptist. Nag-e-enjoy pa din sa kasamaan. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pastor Ruben, 10 minutes, your time start now. Okay, no, so magandang gabi. Sa ulitin, so i-rebat natin yung mga ginamit ng ating kaibigan. At dito sabi niya kanina kasi sa Philippians chapter 2, no, hindi ko na natanong kasi. Ang sabi nga doon ni Paul, absent man siya or present, sinabihan niya yung mga ligtas na. Ligtas ang sinasabihan doon eh. Ligtas na sa pananampalataya kasi nga sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8, naligtas sa pananampalataya, no, sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. O kalain mo sinabi doon sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa, no? At tapos dito sinabi niya na dito pagdating sa Philippians, sabi niya kasi naligtas na yun sila eh. Sabi dito ni Paul, i-work out your own salvation. Alam mo ba kapatid, pag sinabi mong own salvation, hindi naman sinabi work for. O, pag sinabi itong work for, ibig sabihin ikaw ang gagawa ng kaligtasan. Ibig sabihin po, work out your own. Pag sinabing own, that is possessive po. Meron na po talaga, no? Na tinatawag may ownership na ng kaligtasan na binigay ng Panginoong Hesus. So, klaro po yan, ang inuutosan, yung may salvation na. Kasi nga, una, kaya sabi ko kanina, anong tanong ko, alin bang una na makatanggap ng eternal life? Yung tao, nasabi ni Kristo doon sa John 3:16. Doon lang ba sa pananampalataya, may eternal life na? At bago magbunga, ay sa kanya kasi dalawa, dinalawa niya. Pero nakikita natin, no, maling-mali po yan kasi nga, talagang maling kamalian yan kasi ang sinabi lang ni Kristo, walang dagdag yun. Nasa kaligtasan kasi ang pinag-usapan natin hindi naman yung bunga. No? Kasi ang pinag-usapan natin yung kaligtasan na mananampalataya lamang kay Kristo, may eternal life na. At eternal life, alam mo yan,
kaligtasan yan kasi nga pag may eternal life hindi mapapahamak, no? Sa kasalanan doon sa kabayaran sa tinatawag na impyerno at saka sa lake of fire. So ngayon nakikita natin mga kapatid no na talagang bali ito yung yung aral ng ating katunggali sa kanyang side na sabi niya kanina both halos yung niya yung sagot niya na tinatanong natin kung ang kaligtasan ba diyan na eternal life, no? Alin ba ang una? May eternal life na ba pag nananampalataya or magbubunga muna bago magkaroon ng pananampalataya ng tinatawag eternal life? So sa kanya dalawa. Pero naging tayo ng specific na na verse kung meron ba na magbubunga muna para makatanggap ng eternal life. So wala naman pong mapakita no yung ating kaibigan na si Brother 50 no. So ngayon ibig sabihin po nakatayo ang ating tinatawag mga kapatid na tindig natin ang kaligtasan nga na itinindig ko kanina una dahil ang tao makasalanan walang magawa at inamin niya naman yun kaya yung Diyos lang makagawa ibig sabihin manampalataya lang kay Kristo. At pangalawa, gift nga ang salvation na eternal life, hindi reward. Kasi pag reward nga, tatrabahuin mo. So gift na nga, ginawa na yung gift kasi nga, hindi mo kayang trabahuin dahil nga nagkasala ka. Kaya binigyan ka ng gift na kaligtasan sa pamagitan ng faith. At tinanong ko na naman kanina sa kanya, inagreehan din niya ito na yan na ang eternal life, talagang sinabi naman ni Kristo na matatanggap lang naman ito dito lamang sa tinatawag na pananampalataya. Walang mababasa po sa Biblia. Mga kapatid dyan, mga kaibigan, na matatanggap ito sa iyong gawa. At pinapalabas kasi dito nila, no, mga ibang kaibayo natin sa pananampalataya, na parang pinapamukha nila sa atin na gumagawa tayo ng kamalian or tinatawag na mga sanlibutan na gawain or tinatawag na contradict sa Panginoon. Hindi po. Kasi ang ligtas nga, nagbubunga yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi kung paano magbubunga. Kasi yung pagbubunga, doon yun nangyari sa taong ligtas na. Ligtas muna kasi ito yung binasa niya kanina, no? Hindi niya ito tinuloy. Sabi dito ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Sabi dito, no, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So ang unrighteous hindi talaga maka-inherit sa kingdom of God, be not deceived. Neither fornicators nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Sabi dito din, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor evildoers, or tinatawag na, sabi dito, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Pero sabi dito ni Paul, ang sinasabihan dito, mga ligtas na eh. Sabi dito ni Paul, sinasabihin niya talaga na hindi mga ligtas yun ang gawain. Pero pag ligtas na talaga, hindi naman ang gawain niya ng ligtas. Kasi nagbunga na talaga yun ang ligtas. Pero hindi pinag-usapan natin kung saan matatanggap yung yung kaligtasan, kung sa bunga ba or sa tinatawag na faith. So, faith lang talaga yung kaligtasan, hindi sa bunga. Kasi yung ligtas, nagbubunga yan. O ito, verse 11, sabi ni Paul, idiretso natin sa 11, sabi niya dito, and such were, ang word dito, past tense eh. Sabi niyo, and such were some of you, sabi niya, noon kayo, or ikaw, sabi niya, ganun ka. But ye are washed, past tense ang washed dito eh. But ye are sanctified, nasanctified ka. But ye are justified, justified ka in the name of the Lord Jesus, kasi nanampalataya ka and by the Spirit of our God. So, very clear po yun mga kapatid, no? Na yun, ganun talaga dati ang buhay mo pag hindi ka ligtas. Pero pag ligtas talaga, nagbubunga yan. Kasi ang gusto kasi dito palabasin ng ating kaibigan, na magbunga ka muna, no, sa kanyang punto nakukuha ko, sabi niya, no? Dapat, both sabi niya, mananampalataya, tapos magbunga ka, tapos ganun pala makatanggap ka na ng eternal life. Mali po. Kasi yung nagbubunga dito, mayroon na po yung eternal life. Kasi yung may eternal life, nagbubunga talaga yan. Kapatid ng mga tinatawag na mga mabuting gawa at iniwan yan yung dating buhay. So, makasalanan. Pero pag sinabi mong doon matatanggap yung eternal life, no, sa tinatawag mabuting gawa, wala po kahit isang verse. Kasi pag ibig sabihin yan, kung sa iyong gawa yan, maliligtas, sasabihin ko both sa faith at sa iyong gawa. So, kaya nga, nagsabi ko kanina, kung may specific ba na verse, walang verse. At ngayon, kung talagang both talaga yung sagot niya at tindigan ito ni brother, na sa faith at saka tinatawag mabuting gawa, ang kaligtasan ng eternal life matatanggap. So, ito lang hihilingin ko kung may mapapakita ba siyang specific na verse na ang eternal life ay reward. Kasi pag reward, talagang ibig sabihin, manampalataya ka tapos magbunga ka muna para matatanggap mo ito kasi reward i-reward sa iyo. Pero hindi naman i-reward sa iyo yung tinatawag eternal life. Gift lang naman ibibigay. Pag sinabing gift, walang bayad hindi mo na tinarabaho. No? Kasi ang i-reward sa iyo iba yun. May mga crown doon sa langit, no? At saka
ang i-reward ng Panginoon yung trabaho ng tao para yun sa reward. Pero pag sinabing kaligtasan, iba po yan sa reward, yung kaligtasan, gift lang talaga. Kaya nga, kahit doon nga sa ano, pinaluan pa ni Paul. Di ba? Doon sa Ephesians 2:8. Sabi niya, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves. Klaro lang eh. Wala talaga yung ano mo, yung gawa mo. Sabi niya dito, it is the gift of God. Gift lang talaga ng Diyos ang kaligtasan. Kaya pagdating sa sabi niya, hindi talaga sa works mo, kaya wala ka talaga ipagmayabang nun. At sa verse 10, doon nagbunga yung mga ligtas, kasi nga ligtas na, magbubunga na yan. Past tense na sa verse 8 eh. Oh, past tense na sa verse 8. Kaya pagdating sa verse 10, talagang magbubunga yan. So, ang pinag-uusapan kasi natin, brother, sana wag mo kalimutan yung ating topic, faith alone kay Kristong kaligtasan. Kaya nga sabi ko sa iyo kung saan talaga matatanggap yung kaligtasan, no? Na eternal life, kung sa faith ba or doon ba sa bunga? Eh sabi mo dalawa eh. So, inanapan kita kanina, wala kang pakita kung saan ba talagang specific na verse yan na dalawa ba? Both. No? So wala. So, very clear yan mga kapatid, no? Nakatayo yung ano natin. At saka ito pang isa nating ano eh, tinindig na ang Holy Spirit or ang Holy Ghost magsisil sa tao after believe. Hindi sinabi na magsisil dito after bunga. No, kasi yung magbubunga, yung talagang ligtas na. Ligtas muna. O doon sa faith lamang. Kasi after believe, meron na pong Holy Spirit. O i-debunk mo yan kung mapatunayan mo na yung Holy Spirit bago magtatak. After bunga. No? Pero nakalagay dito, after believe eh. Sabi ng Ephesians 1:13, meron na kasi yung eternal life after nag-believe, kaya may bunga na yun pagka sunod ang taong ligtas talagang magbubunga. So, ang iba naman, kaya nga sinasabi nila minsan na ang baptist pala gumagawa ng masama. Hindi po ganun. Kasi yung ligtas na talaga, yun talaga nga ang gumagawa ng kabutihan. O, kasi nga, ligtas nga ni Kristo eh. Para hindi na mapahamak, tapos gagawa ka pa ng kasalanan. Hindi po ganun ang pamumuhay ng isang ligtas. Pero pinaklaro natin, hindi sa bunga natin natatanggap ang eternal life na kaligtasan. Doon lang talaga sa kay Kristo sa pananampalataya. Kaya ito lang ang challenge ko sa ating katugali ngayon, sa ating kaibigan, sa friendly discussion na ito kay Brother Jeppe. O papakita niyo ba ito yung isang verse na talagang nakalagay doon na ang eternal life ay matatanggap bago po na ito matanggap after na nagbunga siya or sa kanyang bunga. O yun po ang ating mga challenge diyan, no? Ilang minuto pa po, Brother Asya? Okay, salamat, no? So yan, no? Atin lang ito, i-diretso, no? So yun mga kapatid, itong pamalian ni brother dapat kung may mapakita siya na ang kaligtasan ay reward, so ibig sabihin mali ito yung presentation ko galing sa Biblia. At ang eternal life, kung may mapakita siya na dalawa nakalagay doon, faith and tinatawag na fruit, so ibig sabihin mali ito. No? Pero kung wala, ibig sabihin tama talaga ito. Oh. At pangatlo, kung yung seal talaga ng Holy Spirit, nangyayari ito, doon na sa tinatawag na bunga, so ibig sabihin, mali ito ang nakalagay sa Biblia. Pero very clear po yan, na ang ligtas na tao, yun po ang magbubunga. Pero bago nagbunga yan, may eternal life na, may kaligtasan na yan, na sealed na yan ng Holy Spirit. Okay na po, Brother Rasiano sa ating moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Jeff P. ng PAM. The time start na. Okay bro, gusto ko lang mag-clarify sa'yo. Ang pinapatunayan mo ba ay eternal life o justification? Alin sa dalawa ang pinapatunayan mo? Eternal life o justification? Both yan kasi nga pagligtas ka, automatic na yan. Pagkakampalataya ang tao, kung talaga nangyari sa pananampalataya ang pagpapatawad at ang eternal life, doon lahat yan nangyari sa pananampalataya. Hindi nangyari yan sa iyong magawa. Doon talaga yan sa harap ng Diyos. Kung sa harap ng tao gusto mong gawin, ma-justify ka, gumawa ka sa kanila ng mabuti. Pero kung gusto mo ma-justify ka sa harap ng Diyos, justify ka, manampalataya. Yun bang justification at saka eternal life? Magkapareho ba yun, kapatid? Hindi sila magkapareho, pero magkapareho nangyari yan sa faith. Oh, kaya nga sabi dito ni Kristo, dito sa Galatians chapter 2, verse number 16, sabi niya na justified ang tao nang siya ay nananampalataya kay Kristo. At ang tao namang nakatanggap ng eternal life, doon pa rin sa pananampalataya. Magkapareha siyang nangyari doon sa pananampalataya. So ibig sabihin, sa sagot mo,
meron ka palang dalawang pinapatunayan. Kasi sabi mo, magkaiba naman yung justification sa eternal life. Kasi yung John 3:16, eternal life yun eh. Ngayon, yung sa Romans, chapter 3, justification yun. Di ba? Sabi mo, magkaiba ito. So ngayon, ito tanong ko sa iyo kapatid. Dahil ang eternal life ay tumutukoy ito sa walang kamatayan, ikaw ba ay sumampalataya na? Yes or no? Yes, sabi nga kanina sa iyo, sa iyo, meron akong eternal life dahil nananampalataya ko kay Kristo. John 3:16. So hindi ka na mamamatay. Alam mo, mabangga ka or hindi naman sa ano. Kumbaga, realidad lang sa mundo. O alam mo, dumating ka sa katandaan mo, hindi ka na mamamatay. Wala ka na talagang kamatayan. Kasi eternal life na natanggap mo na eh. Okay. Sa physical na kalagayan po, mamamatay itong physical na kalagayan. Ay, ang sinasabi dito ni Kristo, hindi po physical. Sa spiritual itong sinasabi niya hindi mamamatay o hindi na tinatawag na pupunta ng eterno. Spiritual po na kamatayan, dalawa yung kamatayan, sabi ko kanina sa iyo. At tinatawag spiritual. Sa spiritual ito na kalagayan. Hindi ka mapapamak yung ibig sabihin. Next question. Kapatid, alin ba ang gumagawa ng mga kasamaan? Yung espiritu mo o yung laman mo? Sang-ayon sa Biblia. Ano yung gumagawa ng kasalanan? Yung laman o yung espiritu mo? Ayon sa doon sa binasa natin sa unang Korinto kanina. Yung ating laman, nakagawa ito nga ng kasalanan sa Bible. At yung mga ligtas na ay nabuhay tayo sa Espiritu, kaya nga sabi ng Bible, tayo nagkasala na sa Espiritu. Sabi nga ng John, 1 John chapter 2. Kaya ang mga ligtas bro, nabubuhay na yan sa sa tinatawag na mabuting gawa dahil nagbunga na. Pero hindi yung bunga ang nagbigay ng eternal life. Doon sa faith, tanggap po. Klaro po John 16, sabi. Next question. So ibig sabihin, ang pinatawad, ang ginastify at pinatawad, yung laman na nagkasala. Sumasangayon ka ba na ang pinatawad at pinangakuan ng buhay na walang hanggan ay yung laman na nagkasala, tapos nagsisi, sumampalataya, binigyan ng buhay na walang hanggan. Sumasangayon ka o hindi? Sumasang-ayon ako na ang tinatawag na taong ligtas ay pinatawad, justified. Kaya nga yung may eternal life bro, kung nakabasa ka ng Matthew 6:40, yung taong naligtas na, yun ang i-resurrect ng Panginoon. Kasi yung katawan talaga physical, mamamatay ito kahit justified ka. Kasi nga yung justified na may eternal life, hindi mapahamak ng eterno. Okay. Dapat kaya nalaman. Sabi mo ang pinatawad yung niligtas na. Alin ba talaga ang pinatawad? Yung makasalanan, hindi pa ligtas yun yung makasalanan, kaya kailangan patawarin, kaya kailangan maligtas. O ang pinapatawad ay yung ligtas lang. Sabi mo kasi, kaya pinatawad kasi yung ligtas na eh. Alin ba talaga ang pinatawad, kapatid? Yung ligtas na o yung makasalanan? Okay. Sagot, yung ligtas na makasalanan siya dati, nananampalataya, na ligtas siya, pinatawad na yun. Kaya nga sabi dito sa Acts 26:10, sabi ni Kristo, pinatawad kayo ng inyong kasalanan dahil sa faith sa akin. So ibig sabihin, yung makasalanan noon, nananampalataya, ligtas na, pinatawad na yun. Kasi nga nananampalataya eh. Hindi ka naman mapatawad kung hindi ka nananampalataya. Kaya nga mali ang sayo na mapatawad muna sa Diyos kung magbunga. So, save ka muna. Bro, meron ka bang verbatim, letra por letra na mababasa sa Biblia na salvation comes from faith alone? Meron bang verbatim na sinasabi na salvation comes from faith alone? Yun mismo, yung tanong ko, yung ganung pagkakasalita, meron o wala? Kung meron, pakilatag. Okay, meron po ito, basahin ko. Lucas 7:50, sabi ni Kristo, your faith hath saved you. Sa pananampalataya mo lang, sabi niya sa babae, ligtas ka. Nabasa ko ngayon, faith ano yan? Walang dagdag yun eh. Sabi niya, Okay. sa faith mo, naligtas ka. Next question. Okay. May nakalagay ba doon na you will be saved by faith alone? Nandun ba yung salitang saved by faith alone? Nandun ba yun, letra por letra? Sa binasa mo sa Lucas? Nandun wala? Yes, meron nga. Kasi nga, ang sabi dito ni Kristo nga, sabi niya, sa Lucas 7, tingnan mo dyan, 50, and he said to the woman, thy faith hath saved you. Past tense ang save, at sa faith ng bro nangyari. Kaya, talaga ang konklusyon, faith alone. So, dapat mo yung malaman. Kaya nga sabi ni Kristo, hear and understand, dapat
In-understand mo ito. Okay. So, sabi mo, conclusion, faith alone. So, inaamin mo, dahil dilugtungan mo nung basahin mo yung Lucas, wala ka namang nabasa na kalagay na faith alone. Ang sabi mo, saved by faith. Ibig sabihin, past tense. Ngayon, ang sabi mo, conclusion. So, ibig sabihin, inaamin mo, conclusion mo lang na faith alone. Kasi wala ka namang nabasa na faith alone, letra por letra, doon sa iyong binasa. Di ba? So, sabi mo, conclusion. So, inaamin mo ba, kapatid, na yung turo mo ng faith alone ay conclusion mo lamang? Sangayon doon sa sinabi mo din ngayon. Yes or no? No, hindi ako sangayon sa iyo kasi nga sangayon ako kay Kristo. Yung conclusion ni Kristo, yung sinabi ko, sabi ni Kristo, your faith that save you. Eh, ano ba conclusion ni Kristo? Faith alone lang. Hindi niya sinabi na na-save ka dahil gumawa ka ng mabuti or nagbunga ka. Kaya na-save ka na. Hindi, ang sabi ng Kristo, passive na, pag nanampalataya ka, save na. So, nabasa ko, litra-litra yan ang sinabi ng Kristo. Faith alone. Next question. Walang dagdag yan. Okay, next question. Alin ang una, kapatid? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Shoutout muna sa ating live. Amy Alfonso sabi niya, dapat magkalaban ni Bro Jeff T, si Brother Fuentes. Shoutout kay Pastor Rian Fuentes, hindi rin alam niya ang difference ng pinatawad at patawarin. Shoutout din kay Abila Leonard, ayun, lito si Baptist Pastor, may eternal life na daw pero mamamatay pa rin. Ha ha ha. Shoutout din kay Raymond Dais, unang Korinto 15:22 hanggang 27. Ethan Conta, parang grade 1 section 11 kung magtanong ang negative, eternal life, spiritual yun. Shoutout din kay Paharon Anahaw, mag-aral ka muna, Urieta, negative sa about flesh and spirit. Shoutout din mga kapatid, dito kay Mario San Diego, sino ba yung Jeff T na yan? Ang ingay-ingay. Bakit pa pinatulan ng pastor yang Jeff T na yan? Para lahatang walang laman. Shoutout din kay Abila Leonard. Ayan. So, dako tayo sa rebuttal, Pastor Jeff T. 10 minutes. Your time start now. Okay. Klaro mga kapatid, rebuttal to, no? Tinanong natin si Pastor kung magkaiba ba yung eternal life at yung justification. Klaro-klaro po, no, rinig nyo, magkaiba. So hindi ko alam kung ano ba talaga ang kanyang tinuturo dito, justification ba o yung tinatawag na eternal life. Kasi ganito po yan Pag sinabi po justification, ibig sabihin, dati kang makasalanan, ngayon tinuruan ka ng tama at mabuti. O, to be specific, hentil ka. Wala kang alam sa kautusan. Ikwento ko na lang sa inyo nakalagay sa Roma. Wala kang alam sa kautusan. Di ba? Ngayon, alam ka naman magsisi ka nang wala ka namang alam na nagawa mong kasalanan. Tandaan nyo, si Jesus Christ, kailangan natin siya dahil sa tayo ay nagkasala. Sabi nyo, lahat nagkasala. So kung hindi mo alam kung saan ka nagkasala, hindi mo kailangan ito. Hindi mo kailangan sumampalataya. Ngayon, paano mo makikilala na ikaw ay makasalanan? Ang sabi ng, basahin natin, ang sabi ng Galatia, 3:24-27, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. So kailangan mauna munang malaman mo yung kautusan. Di ba? Kasi hindi mo naman kailangan ng Kristo kung wala kang kasalanan. Ano sabi ng Panginoon Hesus Kristo? Hindi ako naparito sa mga matuwid. Hindi kailangan ng walang sakit ang doktor. So yung kasalanan, inihambing ni Jesus Christ sa sakit. Di ba? So yung mga matuwid pala, sabi ni Kristo, sabihin may umiiral na matuwid, hindi siya naparito, hindi siya sinugo, o hindi siya kinailangan ng mga taong matuwid. So may existing na matuwid, at the same time may mga kasalanan. Di ba? Ngayon, para kanino daw si Kristo? Para doon sa may sakit. Di ba? So una yung sakit. Bakit ka nagkasakit? Sabi dito yung sakit, itinuro ito, no? Ito yung paglabag sa kautusan. Lahat po ng paglabag sa kautusan kasalanan. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, lahat kasi ng tao, sabi sa Roma chapter 5, kung basahin niya mula 12, lang lahat ng tao sa ilalim ni Adan ay nagkasala. Di ba? Kahit hindi katulad ng kasalanan na ginawa ni Adan. Ang kailangan natin justification sa ating past sin. Yan ang kailangan po natin. Justification sa ating nakalipas na kasalanan. Ang justification na yan ay makakamtan lamang natin free gift. Yun yung sinasabing libre.
Di ba? Kasi hindi naman tayo magpapatawad sa atin eh. Ang Diyos na ating pinagkasalahan ang makapagpapatawad sa atin. Ang kanyang gift ay si Jesus Christ. Kailangan mong tanggapin na sa pamagitan ni Kristo ay mapapatawad ka. Ngayon, bakit kailangan mo ng Kristo? Ulitin natin, kasi lumabag ka sa kautusan. So, ang una mong kailangan gawin, dapat malaman mo ang kautusan. Kung ikaw ay isang intel, dapat malaman mo kung ano yung bawal at hindi bawal. O kasi mga intel, historically, ano sila? Talagang mga malalaswa, manggagawa ng mga tinatawag immorality. No? Yan yung mga Gentiles, mga pagans, mga immoral. Kaya tinuturuan sila, kaya sa taga-Corinthos, doon sa Galatians chapter 5 na iwan yung mga bagay na ito. Kasi ito yung gawain ng mga hintil. O ngayon, yung doon sa James, sabi ni Pastor kanina na yung Santiago wala daw kinalaman sa kaligtasan para lang daw yung sa mga mananampalataya na. Pag binasa nyo sa bandang taas yung mga kapatid, yung Santiago chapter 2, makikita nyo doon na pinaliwanag yung mga pag-iinom, paglalasing, yung mga lahat din ng katulad ng sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, yung sinabi doon sa Galatians chapter 5 verse 17 patuloy, yun din yung binanggit doon sa Santiago chapter 2 na mga gawain ng sanlibutan. So, ipinapakita kung ano yung mga gawain ng sanlibutan. Ay saan ba natin malalaman na yung mga pangangalo niya ay kasalanan? Saan natin mapabasa yan? Sa 10 utos mo lang yan makikita. Oo, doon lang yun eh. Kaya nga ang mga Israelites, meron silang kakaibang karunungan. Dahil binigyan sila ng Diyos ng mga bawal. Ng pagpapakilala ng mga bawal nyo gawin. Ano yun? Bawal mga lunya. Huwag kang mga lunya. Huwag kang papatay. O, huwag kang sasaksi ng kabulaanan. Tinawag po yung sa bagong tipan na pag-ibig sa Diyos. Di ba? Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa. Yan. Yung first 4 commandments, yun yung pag-ibig sa Diyos. Yung kasunod na 6, pag-ibig sa kapwa. Nasa Mark chapter 12 din po yan. No? So ang unang utos, kumilala ka naman nag-iisang tunay na Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Nagaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng iyong sarili, ito ay sa pamagitan ng hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Paano mo nalaman? Sa pamagitan ng kautusan. Kaya kailangan una mong malaman yung kautusan. O ngayon, nalaman mo, ay, makasalanan ako. Dahil makasalanan ka, hanap ka ngayon ng paraan para mapatawad ka. Justification to, pinag-usapan. O kailangan mo ng Kristo, sabi ng Diyos, okay, ito meron akong inihahid sa inyo, Jesus Christ. Sumampalataya ka sa Kanya. Iwan mo yung mga masasamang gawa mo. Ayaw kasi marinig ng mga Baptist, yung salitang masasamang gawa na dapat iwan. No? Tanda natin, hanggat nabubuhay ka sa masamang gawa, kahit pa anong simba-simba mo, anong praise the Lord mo dyan, ano mga pabalik-balik mo simbahan, hindi yung bata yan. Kaya nga sabi sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung sino lang, ay yung tumutupad lang. So yung kaharian ng langit, that is eternal life. Okay, tinanong natin kanina doon sa John 3:16, sumampalataya ka na ba? Oo daw. So hindi ka na mamamatay. Mamamatay pa daw yung flesh. Sino ba pinag-uusapan natin nagkasala? Di ba yung flesh? Sino patatawarin? Hindi yung flesh. Alam nga namang nagkasala yung flesh tapos na patatawarin yung iba. Kung ano yung nagkasala, yun yung patatawarin. At yun yung pagmamana ng buhay na walang hanggan. At sa 1 Corinthians chapter 15, ipinakita doon na kapag dumating na, yung twinkling of an eye, babaguhin. So may babaguhin pa in the future. Di ba? So mali doktrina ng Baptist. Anong sumampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka na. Kasi babaguhin pa di ba? Dapat wala nang babaguhin. Klaro po yan. At yung sinasabi na ano kasi ito osas po kasi itong aral na ganito. Wala pong ganun. Wala pong osas sa Biblia. Tandaan natin mga kapatid. Ang eternal life, ang eternal life, ito yung reward na sinasabi niya. No? Ito yung reward. Yun pong justification, ito yung gift. Ito yung gift. Para doon sa mga nagkasala, para magkaroon sila ng eternal life. Kailangan mo na nilang ma-justify para magkaroon sila ng eternal life. Yan po yung process. No? O ngayon, sumampalataya ka na. Mananampalataya ka na. You are no longer a sinner. Hindi ka na Gentiles. No? Hindi ka na pagano. Ano ka na? Isa ka ng lahi ni Abraham sa pananampalataya. Isa ka ng Israelita sa pananampalataya. Kung ikaw ay isa ka na Israelita, isa ka na lahi ni Abraham sa pananampalataya, ibig sabihin,
hindi ka na magagawa ng masama. Ngayon, pag na-maintain mo yan, yung sinasabing work out your own salvation, na-maintain mo yan, hanggang dulo, Mateo 24, 14, hindi ako nagkamali, no? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So bakit pag mayroon pa sinabing maliligtas? Future, ano pa sabi sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 10, na siyang nagligtas sa amin. Ito, basahin natin. Last 2 minutes. No, klaro-klaro po ito eh. Ang sabi dito, na siya sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Tinan yung kamatayan. At nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ito po yung mga hindi ginagamit ng mga baptist. Akala kasi ng mga osas ay isang beses lang. Tapos na doon sa pag-pronounce mo, I believe. Hindi po gano'n. That is just the umaga, pinto pa lang yun. Kaya sabi, I am the way. Si Kristo yung pinto. Natmaunawa natin, pinto pa lang siya. Kailangan pumasok sa pinto. Pag pumasok ka sa pinto, mayroon kang lalakbayin. May makitid na daan. Ngayon, pag hindi mo kinaya makitid na daan, di sorry ka na lang. Kailangan mo magtiis hanggang sa dulo, mga kapatid. Hinahanap ni Pastor Kadin sa atin, yung sinasabi na vote kailangan. Klaro naman po eh. No? Maliwanag sa ating mga binigay na talata at kahit sa Santiago. Chapter 2. Ginamit niya. Ang tanong, makapagdiligtas baga sa kanya ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Patanong, ang sagot ay no. Kaya nga may challenge dun sa talata 18 eh. Ang challenge sige, pakita mo sa akin yung pananampalataya mong hiwalay sa gawa. Makikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi pwede pag-separate yung mga kapatid. Pwede kasi magsalita na nananampalataya ka, pero walang gawa. Pero yung gawa, hindi pwedeng magsinungaling yan. Hindi pwedeng magsinungaling yan. Kasi kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka magsisinungaling. Ngayon, kung ikaw hindi nagsisinungaling, masunurin ka na sa kautusan. Di ba? Kaya yung sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, yun yung tungkulin natin isa sa simula. So yung wala pa, hindi ka pa Kristiyano. Pag hindi ka pa Kristiyano, kailangan mo kailangan mo makilala ang kautusan, kailangan makilala tama at mali para makalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Salamat. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben ng Baptist, your time start now. Okay bro, so sinabi mo kasi na narinig ko, tama ba yun, clarification ito? Tama ba yun na sinabi mo kanina na ang eternal life ay reward? Yes or no? Yes! Pangako yun eh. Pangako yung buhay na walang hanggan. Maliwanag naman yan, sinasabi ng Panginoong Jesucristo eh. Ibibigay niya yung buhay na walang hanggan. Kaloob po yun. Reward po yun para sa mga taong sumampalataya. At nakapagtiis hanggang sa wakas. Nanatili sa pamumuhay ayon sa Espiritu. Ayun, may buhay na walang hanggan. In the twinkling of an eye, babagbuhin po sila. Next question. Okay, sabi mo kasi yes, reward. Ayan na yun ang tanong ko. Sabi dito kasi ng Bible, sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano dito daw yung eternal life? Reward or gift? Pareho kapatid, pareho. Pareho yan. Yung gift kasi, at saka reward, parehong ibinibigay yan. Yung kasi ang ibig sabihin dyan, ibinigay ng Diyos. Kaya tinawag niya reward. Pag sinabing or gift, ibinigay, ipinagkaloob. Kailan mo matatanggap yun? Pagdating doon sa dulo, kapag ka nanatili kang tapat, ayun, matatanggap mo na yun. Di ba? Next question. Okay, so sabi mo, parehas. Pwede mo ba magbigay sa ating definition ng gift? Yes or no? Ano kapatid? Pwede mo ba ako mabigyan ng definition ng gift? Anong definition ng gift? Yes or no? Yung gift, yes, pwede. Halimbawa, birthday mo, binigyan kita ng cake, gift, yun. Di ba? Ngayon, hindi mo matitikman yon kung hindi mo yun bubuksan at kakainin. Di ba? So, kailangan mo, para malaman mo kung anong lasa ng cake, kailangan mo yun hiwain. Kailangan mong isubo yun o di may gawa yun. Kasi kahit na ibinigay ko sa'yo yan, kung hindi mo naman yan pinahalagahan, walang kwenta yung gift ko. Di ba? Ganun lang yung kapatid. Next question. Okay, so sabi mo,
ang definition ay bigay. So agree ka ba na pag sinabing gift, hindi na yan binayaran, tinatrabaho ka ng pagtanggap? Kasi nga, gift, yes or no? Yung pagtanggap mo, hindi mo pinagtrabaho, tinanggap mo lang eh. Di ba? Object po, moderator. Affirmative. Meron po din yes. Paulit nga ulit yung tanong, bro. Pastor. Okay. Okay, sabi mo kasi bro na ang eternal life ay yun nga ay ano sa'yo tinatawag na quote. Ngayon ang tanong ko kasi sa'yo kung anong definition so ng gift ay sabi mo naman yung gift kasi ay tinatawag binigay. Kaya ngayon sabi ko, agree ka ba na pag sinabing gift, hindi na yan tinatrabahoan ng isang tanggap kasi nga gift. Agree ka ba doon or disagree? Agree. Yes or no? Yes. Agree naman ako doon eh. Ito lang kasi yung kulang doon kapatid sa paliwanag mo. Nung matanggap mo yung gift, nung matanggap mo yung gift, ang nangyari kasi sa inyo, yung cake, inilagay nyo sa tabi. Tapos, ayun, nakain tuloy ng pusa yung gift. Di ba? Kailangan kapatid, para mapatunayan na talagang pinahalagahan mo yung gift, buksan mo, wow, ano bang lasa nito? Kainin mo. Ayun, para malaman mo ang lasa ng gift. Sabi mo kanina kasi reward. So, pwede mo ako mabigyan ba bro? Napabasa ko dito na isang talata, kahit isang talata lang na yung tinatawag po na eternal life ay reward. Specific, yes or no? Kasi di na kita bibigyan kasi maiksi na yung oras. No? Hindi ko nabibigyan pero alam mo yan na merong reward. Kailangan mo lang malaman na kahit reward kapatid, okay. So, ibig sabihin bro, hindi mo kayang ipakita bro na mayroong verse sa Bible na specific na yung eternal life ay reward, yes or no? Kaya ko yan. Kaya lang masyado na maiksing oras kapatid eh. Malinaw na naman yung mga tanungan natin. Sa susunod, pwede natin talakayin yan. Pero malinaw na yun eh. Klarong-klaro na yan. Pag sinabi, mismo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. No? Bibigay ang buhay na walang hanggan. Reward yun. Wow. Okay, so sabi mo, kaya mo naman. So, kahit maiksi lang ang oras, hihingi ako, meron ba or wala na may verse dito sa Bible na ang eternal life ay reward? Yes or no? Meron or wala? Meron nga, nasa Revelation nga eh. Hindat overcome it nga eh. Revelation chapter 3. Nandyan yan. Basahin mo kapatid. Meron diyang reward. Okay, next question. So binasa ko dito yung yung Revelation chapter 3 verse 5, walang minabanggit doon na yung eternal life ay reward. So ibig sabihin bro, mali ang pagkaunawa mo doon, yes or no? No. Ang sabi dito sa Revelation 22 verse 12, sabi dito, behold, I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Okay, klaro-klaro yan, no? Di ba? Pinilit mo patuloy akong sumagot, nabigyan tuloy kita ng talata. Reward, ano bang daladalang reward ng Panginoon Jesucristo pagdating niya? Di ba eternal life? Wala namang iba, ibibigay niya yung pinangako niya. Whosoever believe it, in him shall not perish. Next question kapatid. Next question. So sabi mo kasi, reward. Kaya sabi ko kanina kasi, yung reward magkaiba sa gift. So agree ka ba doon na magkaiba ang gift at saka yung reward? Yes or no? Definition. Magkaiba sila ng salita. Pero yung reward kasi kapatid, tinan mo ha, ano ba, nagtrabaho ka, sabihin ko sa'yo, ay, bigyan kita ng reward. Yung bang reward na binigay ko sa'yo, pinagtrabahoan mo, hindi naman, di ba? Yung reward at gift, the same yun, di ba? Ay, birthday mo. Dahil magaling ka magtrabaho, best worker ka sa month na ito, magbigyan ko sa'yo ng reward. Bigyan kitang cake. Diba? Hindi mo yung pinagsikapan kasi hindi mo naman talaga ginawa, trinabahuan na magkaroon ka nun. Pero, binigyan kita ng reward. Binigyan kita ng award. Binigyan kita ng regalo. Pare-pareho lang kapatid. Next question. Next question. So, pero ngayon, itong sunod kong tanong, wala ka ba talagang mapapakita na specific na may bigay sa atin na sinabi dito na ang tinatawag eternal life ay reward of God? Yes or no? Meron nga, ito na nga, Revelation 22 verse 12, behold, I come quickly. Kailan ba to? The second coming na to. And my reward is with me. Ano ba yung reward niya? Ang pangako niya, John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house I have many mansions. I come again and receive you unto myself. Para kanino? Doon sa mga John 3:16. Doon sa mga sumampalataya, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Makakatahan silang kasama ng Panginoong Hesus at ng Ama. Yun, pagdating niya, matanggap, reward. Next question.
Sabi mo, reward. Ay sinabi doon, ang tinatawag na rewardan, yung tinatawag na works. Ay ang tanong, saan ba ito natanggap? Sabi ni Kristo, yung eternal life na gift. Doon sa iyong works or doon sa iyong faith? Kasama nga yun eh. Kaya nga pinapatunayan ko kanina, no, faith and works, hindi pwedeng magkahiwala yon. Kaya nga mali yung turo nyo eh. Kasi ayaw nyo ng work, samantalang ang reward, yung buhay na walang hanggan, makakamtan lang, depende sa gawa mo. Time. Okay, so Next. 7 minutes na. 7 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna kay Paharon, Faith Anahaw, Biyaya Gasa yan, hindi yan pinagtrabuhan, Orieta, gift Gasa na. Shoutout nga Villa Leonard, kay Emmy Alfonso, define dapat ng malinaw kaibigan ng gift sa reward at kung instant ba makakamit or pangako pa lang sa mga nakatagumpay. Shoutout din kay Carl Rebotazo, saan sa talata ang eternal life sinungaling. Shoutout din kay Mario San Diego, haha walang may pakita si Jeff T, huli ka bro. Shoutout din kay Antonio Lostre Jr., ang hina naman ng pagkaintindi mo sa Bible. School ka ba nag-aral? Buhay na wala lang hanggang lang hirap intindihin. Shoutout din kay Emmy Alfonso, may punto si Brother Jeff T. Paharon, Faith, haha wala kay mabasa, reward eternal life, Orieta negative. Shoutout din dito mga kapatid kay Abela Leonard, John Christian, Pipito. Kaya Brad Jeff T, may mga pastor na lasinggero pa rin. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito bilang negatibo sa ating paksa na faith alone kay Kristo ang kaligtasan. Pastor Jeff T, your time start na. 5 minutes. Ayan. Okay. So maraming salamat po mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, no, sa inyong pakikinig. So klaro na po yan mga kapatid. Ulitin ko, ang justification po, ito po yung unang proseso. Mula sa kasalanan, kailangan mo ma-justified. Yun pong eternal life, pangako po to. Pangako. Ito ibibigay, klarong-klaro naman po, binasa natin, no? And my reward is with me. Kailan daw? I come quickly. Ay, kailan ba siya darating? John 14, 1-3, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ano meron doon? Eternal life. Sa Ama ay may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Nandun yun eh. Kaya nga inamin kanina ni Pastor na mamamatay pa rin naman eh ang tao kahit na sumampalataya. Di ba? So, ano palang ibig sabihin ng eternal life? Ito yung pangako sa dulo. Yung justification, starting point pa lang ito ng iyong buhay, kapatid. Yan po kasi yung wala sa mga osas. Wala sila ng process of salvation. Wala silang justification. Wala silang sanctification of the Holy Spirit. Wala din po silang glorification. Pinag-isa lang po nila lahat eh. O ngayon, sinasangayunan po ba ng Biblia yung tinatawag na faith alone? Kaya tinanong natin meron bang mababasa verbatim na faith alone? Nagbigay siya sa Lucas, pero wala naman talagang faith alone. Nasabi niya, binasa niya na your faith saved you. Kasi tama naman eh, yung pananampalataya mo, nagligtas sa'yo. Di ba? Wala sinabing faith alone. Halimbawa, yung babae, humawak doon sa laylayan ng damit nung nito ng Panginoon Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya, gumaling siya. Di ba? So kailangan mo may define yung pananampalataya. Anong pananampalataya? Sabi sa Hebreo 11:1, ito po yung katibayan, katatagan sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ibig sabihin yung mga bagay na hindi ka sure, hindi mo hawak, pero pinaniniwalaan mo. At ano yun? Pinaniniwalaan ko na ako'y kayang patawarin ng Panginoon Kristo kasi binigay ng Ama ang kalwalatian sa Kanya at ang kapamahalaan na magpatawad. Kaya sa pamagitan ni Jesus Christ, kaya niya ako patawarin. Yung justification. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako mamatay, may everlasting life na ako. Kailan ko matanggap yung everlasting life? Kapag na-maintain ko yung kaligtasan na aking natanggap. Tama po ba? Tama. Yun ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Wala nga faith alone na sinasabi. Ito, sabi ng Biblia mga kapatid. James chapter 2, verse
20. Ang sabi dito, but will thou know, O vain man, take note of vain man, that faith without works is dead? Yun pong pananampalatayang walang gawa ay patay. Sino sinasabihan? O vain man. So yung pong mga osas, vain man pala yun. Bakit? Anong sabi dito? Verse 24. Ye see then how that by works a man is justified. Ay, letra por letra. Letra por letra. Ye see then how that by works a man is justified. Ay, klaro. And not by faith only. Di ba? Sa ibang version po yan, not by faith alone. So yun palang faith alone, doktrina ng vain man. Mga kapatid, wala na po yan. Tignan nyo, dahil sa faith alone, ang daming mga pastor na lasenggo, babaero. Hanggang ngayon, dami ko nabalitaan yan. Nagulat ako eh. Kasi hindi ako lumaki sa ganong atmosphere ng relihiyon na ang mga ministro, salamat bro, na mga tagapagturo ay gumagawa ng ganun. So nung nito lang, mga isang taon pa lang nakakalipas hanggang ngayon, malalaman ko, dami pala mga protestante, mga pastor, pati sa TV na babalita, di ba? Bakit? Because of wrong doctrine. Pag mali kasi doktrina mo, gagawa ka ng kasamaan, kaya sabi, don't be deceived eh. Sabi ni Pablo, huwag kayong padaya mga kapatid. Vain man. Doktrina ng vain man ang faith alone. Wala pong ganon. Ang maliwanag, letra por letra. Sabi, you see then how that by works a man is justified. Justification, kapatid, ang pinag-uusapan, Kaya magkasama po yung faith and works. Huwag natin ipag-separate. Hindi po ako personal mga kapatid. Gusto ko lang po na mamulat tayo sa katotohanan. Hindi po natin maalaman ang masama at mabuti kung walang kautusan. Di ba? Kaya, therefore, I conclude mga kapatid, hindi po napatunayan ng ating mahal na kapatid na pastor na Ruben, no, na may faith alone sa Bible. Wala pong faith alone. Kahit letra por letra. May mababasa tayo na yung faith alone, ito po ay turo ng vain man. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na faith alone kay Kristo ang kaligtasan. Pastor Ruben ng Baptist, your time start now. Okay, no? So nakikita natin talagang walang kalam-alam sa kaligtasan si Brother Gypty. Bakit? Kanina nga, sabi niya nga, klaro-klaro na ang eternal life. Sabi dito kanina, binasa ko sa Roma 6:23, ang nakalagay sa Bible, ay gift, wala pong tinatawag na reward. Ay ibang ang reward, in-explain ko kanina ang reward sa mga gawa lang yan. Kasi ang saved na tao, pag gagawa na siya ng mabuti, kasi saved na siya, nagbubunga na siya, doon sa rewardan ng Diyos. Ay iba yung pareha sa kanya pala yung yung gift at saka reward. At sabi niya kanina, ma-justify ang tao sa kanyang gawa. Mali kasi yung pag-unawa dito sa James chapter 2, verse 24 siya nagdiretso. Sa 23 muna, sabi dito, and the scripture was fulfilled, which Abraham believed God. Kung nakikita niyo na fulfilled yung yung sinasabi dito sa scripture na si Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Kita mo, ginawa sa ng Diyos na righteous. Pero sa 24, kasi yung ibig sabihin niyan, para sa tao, ma-justify ka rin sa tao. Kaya sa tao kasi, kailangan mo ipakita na ikaw ay niligtas ni Kristo, kaya gumagawa ka sa kanilang kabutihan. Ay nang adhom kanina ito yung yung kaibigan natin. Sinasabi niya na marami daw mga kausas na ganito. No? So, bakit? Sigurado ka ba na save yun? Kasi kapag tunay talaga na save, ibibigay ko sa iyo yung kwento ng buhay ko dati, alam ng pamilya ko, alam ng mga kaklase ko, no, na kahit magnanakaw dati, nag-school ako, ginagawa ko eh. Grabe ako, bartender ako bro. Talagang drunkard ako dati, kung alam mo lang, bartender ako. Pero nung naligtas ako, iniwan ko yan lahat. Alam mo ba yun? At lasinggiri ako, dati puro sugal ako, alam yan ng mga barkada ko. Pero nung naligtas ako, hindi ako ganun. Kaya palasi yun eh. False yun na loaded yun tinatawag na palasi yun, strawan palasi yun na pag kwento na tinatawag na kaming mga saved ay gumagawa ng kasalanan. Hindi po ganun. Kaya dito ngayon napatunayan talaga natin na faith alone. Kaya sabi niya daw wala faith alone kasi kanina maiksi yung oras. Ito lang kasi ito ipakita ko sa iyo na mayroong faith alone bro. Kanina yun na nga konklusyon ni Kristo, faith alone yan. Kasi wala naman dagdag doon, pastis na nga pag nalampalataya ka, saved na. So, ibig sabihin, faith alone, wala naman sinabing faith plus good works. At sabi sa Episodos 8, faith alone yun, kasi sabi nga, hindi ka naligtas sa gawa mo.
No, hindi sa kautusan, doon sa faith. Ay ito, yun ipakita ko sa iyo, mayroong faith alone, baka hindi mo alam ito. Ito, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe. Kung nakita mong word na believe, bro, ang katumbas yan ay faith. Sabi niya, faith in Him. Ang Him doon, that is antecedent ng Son of God. Ang personal pronoun doon na Him, si Kristo, si Christ. Ibig sabihin po, faith in Christ. At ang sabi mo kanina, pag sinabing only, alone yan. Eh sabi doon, faith in Christ, isa lang ang pananampalataya, only. That is alone. So si John 3:16, mayroong faith alone. Di ba? Sabi mo wala. Tapos ang concept doon, sabi ni Kristo, faith in Christ alone should not perish. Hindi ka na mapapamak. Ibig sabihin po, enough siya. Enough siya sa ano? Sa kaligtasan, kasi yung eternal life, kaligtasan, sabi ng Acts chapter 10, verse 46 to 48, ang kaligtasan, ang tinatawag na eternal life ay salvation. So sabi doon, faith in Christ alone is enough for what? Everlasting life. Ang everlasting life, salvation eh. Oh, faith in Christ alone is enough for salvation. Eh, napatunayan ko sa iyo kasi, ano lang eh, mahina lang yun ang pag-intindi ninyo. Sa John 3:16, hindi nyo pala kinukuha yung, yung definition ng Bible. No? At sabi mo kanina, na-justified ka sa kaso kulang lang sa oras eh. Ito ang Galatians chapter 2, hindi ko nang tanong eh. Verse 16, hindi ka na-justify doon sa, sa gawa ng law, sabi ng Bible or kautusan. Sabi dito, kanina lang kasi kulang talaga sa oras. Sabi dito, sa Galatians 16, sabi ni Paul dito, walang sinumang tao na ginastify sa gawa ng kautusan, kundi doon lang sa faith. O, di ba that is faith alone? O, kita mo yon? Ang justification, doon lahat nangyari. Kaya tama lahat yung sinabi ko sa iyo. No? Kahit ng eternal life doon nangyari. No? At sabi mo kanina kasi hindi mo naunawaan yung eternal life. O sabi ni Kristo dito sa John 6:50, this is the bread of 51 sa 50, this is the bread which cometh down from heaven. Siya yung tinutukoy niya. The man may eat thereof and not die. Ang kakain nito, figurative ito eh. Ang sabi ni Kristo, that is logical. Kung kakain ka sa akin, ibig sabihin mananampalataya ka, di ka na mamamatay. Ano nung sinasabi niyang di mamamatay? Kung basahin mo pa ito, kulang lang sa oras kasi, kaya nga nag-reason yung mga bigla sila, bakit sinabing hindi mamamatay? Namatay nga yun ng mga fathers natin eh. Kasi ang ibig sabihin ni Kristo na hindi mamamatay, bro, yung tinatawag na second death, hindi ka pupunta doon sa kamatayon na tinatawag spiritual. Yung kaluluwa mo. Oh, hindi mo kasi alam eh. Sabi nga dito, sabi mo kanina wala pa, hindi ko na natanong. Sabi ng 1 John 5:10, given na bro. Hindi ko na natanong kanina sa'yo, kasi kung hindi nabutan ng oras, itatanong ko kung ano bang word na given, past ba, present, future. Past yun. Kasi nang hindi ka pa naniwala. Pero pag naniwala ka, sabi doon, given ang eternal life sa lahat na nananampalataya. So, talagang natayo natin yung ating tindig. Maraming salamat. So dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and PAM mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat. Unahin natin si Pastor Ruben. Pastor, pasalamat muna. Okay, maraming salamat po sa ating butihing moderator, Father Rasya, ng Rasya TV. Ini-encourage ko iba dyan, kung nangalo kayo, meron kayong papatunayan, so dito kay Rasya TV, hindi ko mapamoderate sa kanya, magadirect si Rasya, walang paano dito, no? At maraming salamat sa ating kaibigan na tinggal sa pananampalataya. Pero sabi ko, hindi tayo dapat kaibigan natin ito. At si Brother Jim Pino ng Prophetic, ano ngayon, Pastor? Advent Ministry. Advent Ministry, no? So maraming salamat na pinagbigyan niyo po yung yung hamon ko po sa kanya. Maraming salamat po sa iyo at sa lahat ng nanonood po. Iwasan natin yung mga aduminim, no? Kahit sa ating nanonood. Tayo dito ay nagpapatunay ng ating mga tinatawag po na bilib. At walang personalan po. Maraming salamat po. God bless sa lahat at salamat po. Siyempre, Pastor Jeffrey, salamat. Ayan, so maraming salamat unang-una po sa nag-iisang tunay na Diyos na buhay, sa kanyang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin na muling magkaroon ng talakayan. Second time na nakapagtalakay tayo, nakipag-debate tayo tungkol po sa salvation. Ayan, at masaya po ako sa resulta ng debate nito kahit hindi ko po talaga napaghandaan. So, totoo si Bro Rasya, kanina last stress na nagsabi, bro, debate ka pala ngayon. So, ayun, praise God, kahit paano ay nairaos po natin ng maaganda, maayos ito pong debate na ito. At binabati ko po lahat ng mga nanonood at nakikinig dyan, relax lang po kayo. At lagi lang tayo maging masaya, pagmahalan. Binabati ko po lahat ng taga PAM, Prophetic Advent Movement, at yan din sa Church of God Revival of All Nation,
sa Baptist, sa lahat po, no, sa ating katunggali, sa inyo po mga kasamahan, sa inyong mga membro, sa inyong mga kapastoran, binabati ko po kayong lahat. At yan din kay Bro Rasha, maraming salamat muli sa pagkakataong ito. So, siguro wala naman ako ibang gustong sabihin pa, kundi maraming salamat. God bless sa inyong lahat, mga kapatid. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng suporta at lagi naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Ruben ng Baptist. Nandyan din si Pastor Jeff T na halos sabi niya halos araw-araw na. So mga kapatid, pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista at syempre yung obligasyon nyo mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates. Sa YouTube yan at sa Facebook, Russia Vista mga kapatid. Dito ako laging nagla-live so paki-follow na din ako. At pwede kayong mag-ask sa akin kung meron akong mga kakilalang gustong mag-topic ng ganito. So medyo marami na tayong mga debater na kilala. So you can try mga kapatid kung wala pa kayong nakakalaban. So dito din sa ating dalawang ito, you can follow Pastor Ruben and Pastor Jeff T mga kapatid dahil meron silang mga posts sa kanilang mga profile at baka meron ding magre-review pa nito. So abangan nyo mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.